And I hope you are all excited this morning. So please open your Bibles in Exodus chapter 33, verses 1 to 3. Exodus chapter 33, verses 1 hanggang verse 3. Okay, for the last time, Exodus chapter 33, verses 1 to 3. At ganito po ang ating matutunghayan. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating mababasa. And the Lord said unto Moses, Depart and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I swear unto Abraham, Isaac, and Jacob, saying, Unto thy seed will I give it. Verse 2, And I will send an angel before thee. It sounds like, ang ganda, no? Para malalaman nyo mamaya kung anong ibig sabihin ng Panginoon dyan. And I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite, unto a land flowing with milk and honey, for I will not go up in the midst of thee. Wow. Sabi niya, hindi ko kayo sasamahan. Okay? For thou art a stiff-necked people. Okay? Sabi niya, masyas kayo buntok. Okay? Lest I consume thee in the way. Kumbaga sa Tagalog o sa ating pananalita, potanano pangagawa ko kay kayo. Bakit kaya nagalit ang Diyos? Yung first two verses, medyo parang okay pa eh. Pero pagdating sa verse 3, there's something happened. There's something that triggered this verse on why the Lord, in His goodness, in His mercy, will declare, hindi na kita sasamahan. Ano kaya yun? What if sabihin sa inyo ng Lord ngayong umagang ito, hindi na kita sasamahan? Anong mararamdaman po natin? Bago po tayo mag-dive into story, let's ask God for guidance and at the same time for wisdom. As we study His Word, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng banal na salita. Father, we ask that you continue to guide us and we pray that your Spirit may freely move in our midst to change us and hopefully and prayerfully, O Lord, na mabago po ang mga bagay na naisip po ipabago sa amin. Hiningi ko po, Panginoon Diyos, na ang banal na salita ang patuloy na maging sentro ng aming pakikinig. At kung sakaling may magiging sagabal man, ito man po ay yung gagawin namin mamaya o di kayo mga naiwan po namin trabaho o di kayo mga problema na aming daladala. Tulungan niyo po kami na maisantabi po namin o sandali po namin isantabi ang mga bagay na ito sapagkat wala nang masihigit pa na napakahalaga kundi ang mapag-aralan at makita at maunawaan po namin ang inyong kalooban. Hinihingi ko po patuloy sa inyo na samahan niyo po kami, linisin niyo po kami ng iba na Espiritu. At hinihingi ko po, Panginoon, na sa amin pong pag-aaralan, banal na dugo ang patuloy na siyang bumalot po sa aming lahat. Salamat po ng marami. Samo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. In His presence, we meet. So, yan po ang title ng message po natin for today. In His presence, we meet. Okay? So, ibig sabihin, ang mananampalataya o ang mga taong nagnanais, okay, na talagang makausap ang Panginoon, ay kinakailangang kilalanin ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Iba ko kasi yung may kinikilala tayong Diyos, at iba rin naman yung kinikilala mo talaga na nandiyan siya. It will make a difference. Halimbawa, kung ang Diyos ay nandiyan mismo na nakatayo sa ating gitna, palagay nyo, uupo po ba kayo na kagaya ng pag-upo nyo ngayon? If God's presence is here with us, the very presence of God this morning, di ba? Palagay nyo, mag-iisip kayo ng ibang bagay maliban sa presensya ng Diyos na nandiyan sa inyong harapan. I think you would not. Because we are talking the very person na lumikha ng lahat ng bagay. Tama? Kung principal nga sa school, dapat maging maayos ka kasi, wow, principal yan. Diba? O di kaya,
yung CEO ng isang company, lalo kung naghahanap ka ng trabaho, hindi ka magdadamit, mag-a-action ng, alam mo yun, hindi kaaya-aya kasi nasa harapan ka ng pinakamataas. Eh di mas lalo na ng Diyos. And here's a crazy idea. Nandito ang Diyos sa ating kalagitnaan. Grabe, no? Amen? Minsan kasi ang konsepto natin parang, yeah, we gather, God is in heaven, etc. But we always forget, alam mo yan, kasama na natin ang Diyos. Emmanuel, God with us. Amen? Hindi siya God is with us. God with us. Amen? Kaya mga kapatid, it is important for every believer in Christ that this morning, okay, or sabihin natin siguro di lang morning, every day, we acknowledge the presence of God. Kailangan ho yun eh. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, sa trabaho, sa paaralan, o kahit hindi nakikita ng pastor o kahit ng sino man nananampalataya, tandaan mo, kasama ka ng Diyos. So yung isip mo, pananalita mo, yung action mo, may ayos. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Now, dito ho sa ating story, and as we dive into the story, to give you the backdrop muna, bakit nga ba nagalit ang Diyos? Kung aatraso kasi kayo sa chapter 32 ng Exodus, ito yung very infamous story of the golden calf. Okay? Yung gintong guya or gintong baka. O bakit kasi nagkaroon ng gintong baka? Hindi naman kasi Moises, sabi niya, akyat muna ako ng bundok. Usapin ko ang Lord. Sa ganun, alam natin kung anong gagawin natin. Kasi dapat yung ginagawa natin eh. Sa bawat paggalaw natin, tanong muna natin sa Diyos, anong gagawin natin para alam natin kung anong gagawin natin. Amen? So, tayo bundok kay Moises. Okay? Hindi natin malaman. 40 days ba? 40 weeks? Hindi alam. Problema, nainip yung mga Israelita. Kalwat ng Moses, ninano yun. Di ba? O taga lang, mag-Starbucks sa aking babo, kalwat na. Di ba? Burimakan yan. Kubalo na ang gawa. Siguro ganun nasa isip nila. So ngayon, dahil ang puso ng tao, lagi may gustong sambahin yan. Nakikinig po ba kayo? Are you listening? Ayon sa gusto, even those people who are not godly or hindi makadiyos, meron silang sinasamba. Sinasamba nila yung gusto nila. Di ba? Sinasamba nila yung makapaglalagay sa kanila ng, alam mo yun, sa mas magandang kalalagayan. Ang pagsamba ko kasi, it's a general term. Ang tanong kasi, lahat tayo sumasamba. Ang tanong, sino? Nakikinig kayo? Lahat ng tao may sinasamba. Hindi man Diyos ng mga Diyos, may sinasamba pa rin yan. Ang tanong, sino? At sa paraan ng iyong pagsamba ay makikita kung sino ang pinaglilingkuran mo. Galing, no? Amen. Kasi pag sinabing pagsamba, it includes everything that we have. Ginagastusan mo, iniisip mo, lahat yun. Kaya nga tanong, ginagastusan po ba ang paglilingkod sa Diyos? Pinaglalaanan ba na marami pag-iisip ang Diyos? Kasi yun yung pagsamba. Galit na galit tayo sa ibang reliyon na, sasambala ka rin rebulto. Samantalang, ano nga ba ang definition ng pagsamba? Ang pagsamba, ibinibigay mo, okay? Ibinibigay mo yung oras mo, yung lakas mo, yung isip mo, yung lahat ng meron ka. Okay? Sa tao man yan, ang tawag dyan, pagsamba. Amen? So ngayon, itong mga Israelita, dahil medyo napatagal itong lingkod ng Panginoon, para bang, alam mo yun, anong gagawin natin? So, inutusan nila tong kapatid ni Moises. Okay, yung sumunod. Kasi panganay, sino kasi panganay? Si Miriam, si Aaron. Miriam. Anyhow, ang bunso, si Moises. Okay? Inutusan nila itong si Aaron, okay, na, oy, Aaron, igawa mo kami ng Diyos. Imagine mo yun. Igawa mo kami ng gintong guya because we wanted to have happy. Ang nakakalungkot, kapag ang pagsamba ay hinahaluan nyo na ng personal yung kagustuhan na gusto nyong sumaya. Nakikinig mo ba kayo? That is the problem of modern day Christian. So kapag ang mga mananampalataya, hindi sila masaya, hindi sila nakapag-worship.
Pag hindi mo sila napatawa, ay basta yung trip nila. Kasi ganyan gusto nila eh. Atras muna natin for us to understand why we need God's presence. So itong mga taong ito, atras po tayo ha. Okay? Verse 1 ng chapter 32. And when the people saw that Moses delayed to come, okay, delayed to come down, kasi umakit ng bundok para humingi ng gabay. Palagay nyo, ano kayo tinuturo ng Lord sa mga to? Alam mo tinuturo ng Lord sa mga to? Patience. Si tao kasi, pag gusto niya eh. Even if he prays for patience. Sabi niya, Lord, bigyan niyo ako ng patience. Now. Di ba? Lord, gusto ko ng patience. Now! Anong klaseng patience yan? Delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron. Nagkatipon sila. Imagine mo nagkaisa sila. Minsan yung nakakalungkot magkakaisa ka na rin lang sa kasamaan pa. Nakikinig kayo? Kung magkakaisa din lang kayo, sana sa ikakabuti na at hindi saan sa kasamaan. Kasi kung ganyan at ganyan ang gagawin po ninyo, mga kapatid, mga minamahal, hindi po yung magdudulot ng mabuti. If you are gathered together, make sure that you're gathered for the glory ng Panginoon. Not for yourselves. Kahit na i-label mo pa yan ng worship, pero yung sariling gusto mo pa rin ang nasusunod, it is not a worship for God. Bakit? Ikaw pa rin ang nasusunod. Because when we pray to God, God's will should be done in the lives of the believers. Sa mga nananampalataya at gustong sumunod sa Panginoon. Tuloy po natin, palit tayo maba. And said, up, tumayo ka. Make us gods. Imagine mo yon, small g, sa King James. Okay? Make us gods which shall go before us. Kung itatranslate po natin yan, it's either kami yung gawin mong Diyos. Make us gods. Or, the other translation, igawa mo kami ng Diyos. Either way, hindi siya maganda. Tama? Kung mga sinasabi niya, kami dapat yung masusunod. Or, alam mo yun, yung gusto namin dapat masunod. Ano pinagkaiba nun? Yung gusto nila specifically, for a specific reason, kung bakit sila nag-e-exist out of the design na ginawa ng Diyos, dun po nagkakaroon ng problema. Kapag ikaw ay nabubuhay nang wala sa disenyo, hindi ho yung maganda. Tama? Amen? Try nyo bumili ng bike. Ang purpose ng bike, sakyan mo. Pero bumili ka ng bike, buhat mo yung bike. May tawag sa iyo eh. Tama? Bakit? Kasi ang purpose ng bike, para sakyan. Bakit ka bibili ng bike at bubuhatin mo kahit saan? May tawag sa'yo. Ganon din sa buhay ng isang tao na pilit siyang nabubuhay ayon sa sarili niyang gusto. May tawag ho doon. Tingnan mo sa katabi mo. Tingnan mo katabi mo. May tawag doon. Okay? So, wag niyo nang naisin pa na tawagin kayong ganon. Amen? Amen. Alam niyo na gusto kong sabihin, kayo nang bala. Ayoko magsalita ng pangit ngayong umagang ito. Di ba? The Bible calls it foolishness. In our language today, pangit man pakinggan, kabobohan ang tawag ho doon. Kung pilit kang nabubuhay ayon sa sarili mong definisyon ng pagsasabuhay, then therefore, you are a foolish person. Kasi may dahilan kung bakit ka nabuhay. Hindi ka lang ba sa pumutok na lang dyan, boom! Dennis na kagad. Hindi ganun. Nagulat kayo, no? Hindi ganun. Di ba? Meron dahilan, may purpose kung bakit po tayo ginawa. Tuloy natin. Make us gods, okay, which shall go before us. Imagine mo, bakit nga kasi umalis si Moises para humingi ng paggabay sa Panginoon? Then, here they are now, nagmamadali, at anong sabi dyan? Which shall go before us. Na may mauuna sa amin. But actually, ang lumalabas dito, yung gusto nila, yung gustong mangyari sa buhay po nila. Ang pangit pa nito, para pinapangunahan pa nila ang Diyos. Hindi ko ganun na naglilingkod sa Diyos. Amen? Isa-side track ko lang hindi pwede na yung gusto mo mangyari, ang gusto mo mangyayari. Lord, gusto ko pagpalain mo ako next week hindi pwede yun. Amen? Lord, pag nagkamali ako, yung konting palo lang hindi gano'ng masakit. Hindi pwede yun. Amen?
tuloy natin. For this Moses, imagine mo yun kita yung pambabastos na ito. Itong Moises na ito, okay? Mapapansin nyo kung anong klase itong mga taong ito The man that brought us up of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Medyo malo lang sa English, Hindi naman Moises sa inyo, bahala ng milyari. Ganun ibig sabihin niyan. Okay? Tuloy sa verse 2, and Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, etc. And to make the long story short, gumawa po sila ng gintong guya at ito yung kanilang sinamba. What kind of worship they make? Ano po yung ginawa nila? Verse 19, narinig ito ni Moses nung pababa siya kasama niya Caleb. Okay, so verse 19. And it came to pass as soon as he came nigh unto the camp, kasi sinabihan na siya ng Lord Ito na yung right before na isulat na lang Diyos sa pamamagitan ng kanyang daliri, yung 10 utos, imaginein mo dapat na-preserve to Kaso sobrang galit ni Moises, hinampas niya. But nung pababa na sila, dala-dala yung 2 tablet stones, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw, okay, ano sabi diyan? The calf. Hindi lamang yung calf Notice the next word. Ano sabi diyan? And the dancing. Kaso anong dancing ito? Let us jump in verse 25. Okay, anong dancing to? And when Moses saw that people were, ano sabi? Wow. Yan. TikTok. TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Ganda yun, TikTok, TikTok. Ubus yung panahon mo, di ka pa nagtatapat. They were dancing. And they are, sabi dyan, naked. Bakit? Kasi nga, nasunod yung gusto nila Imagine mo, the God, which, alam mo yun, niligtas. Diba? They are protected, they are provided, they have given the promise. Then, gagawin nila to? For Aaron had made them naked, they're among the enemies. Nawala lahat ng sense. I don't know kung anong klase itong tao mga to. Okay? Pero makikita niyo po dito, mga kapatid, yung kabaitan pa rin ng Diyos. Okay? So anyhow, nung nakita po ito, ano ginawa po nila? Tinunaw po yan, tapos ginawa ni Moises, pinainom sa kanila. Okay? Tingnan natin. Verse 24, and I said unto them, whosoever had any gold, baba tayo. Hindi ko makita. Yung tinunaw po nila, yung ginto, tapos pinainom po sa kanila. Okay? 20, no? Okay. And took the cup which they had made and burnt it in the fire and ground it to powder and straw it upon the water and made the children of Israel drink of it. Although alam naman natin na actually ang ginto edible po siya. Sa totoo lang. Okay? Pero hindi yung kakainin mo Hindi yun Alam mo yun, kainin yung pinaggagawa na nakakadiri kayo. Kasumpa-sumpa kayo. And God is so angry. Galit na galit po ang Diyos. Okay? Pati nga si Moises If you will notice, sabi po dito, sa verse 31, kinausap siya ng Panginoon And Moses returned unto the Lord and said, oh, these people have sinned a great sin and have made them gods of gold. Okay? And then kasunod, yet now, if thou wilt forgive their sins, patawarin niyo mo sila, and if not, ang sabi niya, blot me
I pray thee out of thy book which thou hast written. Tanggalin mo ko sa iyong aklat or sa aklat ng buhay. No pa man, talaga may konsepto na yan. Okay? At lilitaw po yan in the great white throne. Ang wala, yung mga pangalan na wala sa aklat na ito ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. And now, Moses is asked, ang tindi ho nito. Okay? Ang tindi nito mga kapatid, na sabi niya, kung hindi mo sila patatawarin, tanggalin mo na lang ako. A very bold statement for a person na lingkod lang ng Panginoon. Pero I believe, itong statement na to, o itong situation na ito, ay nagpapakita lang, okay, na ang Diyos sinusubukan niya, ang kanyang mga anak kung magtatapat ba o hindi. And we found out na itong mga taong ito, the very reason and the purpose na kanyang iniligtas, why ipinipreserve siya ng Panginoon, of one promise. Kung kayo siguro to, ano pa dahil para mabuhay itong mga to? May binitiwang pangako ang Diyos. Ganun katindi ang Lord. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Okay? Kasi sabi ng Lord, asaway itong mga to. Alam mo, ganito gawin natin, Moses. Papatayin ko lahat to. Then, sa lahi mo, tayo gagawa. Doon niya sinabi to ni Moises. Okay? Now, nagets niyo na. Okay? Galit ang Diyos. Kasi pagkatapos siya iniligtas, tapos gagabayan sila, maghintay lang sila para at least madraft yung covenant. Para sa gano'n, yung wilderness na tatahakin nila, they are well guided. Yan ang gusto sabihin nun eh. So iniwan lang sila sandali for them to have patience. Ito naman yung pinaggagawa nila. Nakikinig ba kayo? Mamaya may ginagawa din ng Diyos sa iyo. Mamaya iniisip niyo, parang ang Diyos, tahimik siya. Steady ka lang, baka may pinaplano ng Diyos sa buhay mo. Ang dapat mo gawin, pray and have patience. Masyado kang makulit, masyado kang nagmamadali. Ewan ko ba sa tao, laging nagmamadali. Di ba? Nagmamadaling tumanda, nagmamadaling magtrabaho, nagmamadaling mag-asawa, nagmamadaling yumaman. Puro tayo nagmamadali. Kala mo naman lahat ng bagay nito mananatili. Amen? Nakikinig ba kayo? Tuloy natin, okay? So ngayon, papasok tayo sa verse 33. And the Lord said to Moses, depart, go up hence, thou and the people which thou hast brought out of the land of Egypt. Notice yung ginamit ng Lord, ha? Okay? Thou and the people which thou hast brought up. Hindi yung sinabing which I brought up. Notice the word. Pansinin yung word. Hindi sinabing I brought them up. No. Which you brought up. Bakit kaya yung word? Nagtatampo yung Diyos. When you read the Bible, damhin ninyo kung ano yung sinasabi ng Lord. Sa kapangyarihan ng Diyos, niligtas niya ang Israel. Pero dito sa pagkakataong ito, ren tao nga rin. Pelwalan mo. Ren. Galing ng Lord. Bakit? Nagtatampo ang Lord eh. Ayan which thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt. Siguro hindi maisip ng Panginoon, niligtas ko ito ang hindi ko maintindihan, bakit silang gagawa ng ganyan? Naranasan nyo na bang mabetray kayo? Masakit to yun. Mabetray kayo, masakit yun sa totoo lang. Lalo na yung mga taong hindi mo ine-expect na gagawa ng, alam mo yun, ng kalokohan, masakit yun. Mas lalo na sa mga to, ginawa mo na ng lahat. Ano pa bang kulang? Ba't mo ginawa yan? Nangyari. Ayun unto the land which I swear, ayun buti sana kung pinalaya sila na walang gagawin ng Lord. Hindi Ibig sabihin, ba't sila pinalaya? Eto na yung, this is it, this is the time. Ifo-fulfill na yung promise. Excited na pa kayo? Grabe, dapat excited kayo kasi alam mo yan, yung land flowing with milk and honey. Yes! Tapos gumawa sila ng kalokohan. Nangyari. Siyempre, pag nagbabasa tayo ng Bible, we need to reflect that in our own lives. Niligtas ka na, oh yeah, grabe yung journey na to. Di ba? Huwag mo munang isipin mo, yayaman ka, basta tanda mo, kasama mo ko, sabi ng Diyos. Grabe! Tapos gumawa ka ng kalokohan.
Tapos may gana ka pa magalit kay Lord. Lord naman, ako papansinan. Hello? Ikaw pa nagtampo? Nagigets po niya? Grabe to. Kaya nga, tingnan natin sa verse 2. Ang verse 2, ang sabi ganito. Okay? And I will send an angel before thee. It sounds good. Pero compare sa verse 3, ano sabi doon? Kasi hindi ko kayo sasamahan sa inyong gitna. Kaya nga title ng message natin, In His Presence We Meet. In the middle or in the midst. If the presence of God is not in your midst, lagi nating nababanggit yan tama? Na kayo po ang maging sentro ng buhay po namin. Pag nawala kasi sa sentro, hindi siya balance. Okay? Wala. Kumbaga, walang nangyayari. Everything that is center, kapag nawala yan, everything will, alam mo yan, lahat nagiging out of place. Solar system, tanggalin mo yung araw, nako, yari. Kahit ang araw, i-move mo lang siya ng ilang inch. It's either part ng earth, merong sunog na sunog, at merong isang part sa earth talagang totally nagyayelo. Bakit? Lahat ng bagay na naalis sa sentro, hindi maganda. So ngayon, tingnan natin verse 2. I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanites, Amorites, Hittite, Perizzite, Hivite, lahat. Kasi yung lupa, nire-ready So habang di pa naka-ready, God allowed this land na ma-invade muna. Siguro para may matira itong mga to. Pero in the first place, pinangako yan ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. So ang gagawin lang ng Israel, they will conquer the land, not necessarily papatayin yung mga tao doon. Makikita niyo po ito, before they war against these people, magde-declare muna sila, we come in peace to get the land promise given to us. Bibigyan niyo ba o lalabanan niyo kami? Ganun muna. Hindi yung basta dadating na ito, gigirahin lang, amin to. Hindi ganun. Okay? For you to get the idea. So anong sabi ngayon dito? May anghel na mangunguna sa'yo. Okay, verse 3. Unto a land flowing with milk and honey. The description of the land is very what? Sagana, yung lugar. Yung term na alam mo yun, flowing with milk and honey, it is something na para bang very substantial during that time. The term milk and honey, yung milk kasi sustenance yan, lalo na sa bata. Yung honey naman, nakakalakas siya at gamot din siya. Okay, in biblical times. So napakalaga. Those two, milk and honey, is very important. Okay? Yun yung lugar na pupuntahan ninyo, poproteksyonan ko kayo, pero ang sabi dyan, for I will not go up in the midst of thee. Grabe. Actually, makinig kayo, it is the first time na define ng tama kung ano yung kasalanan. Ano yung kasalanan? Yung kasalanan, hindi yung nagkasakit ka. Pastor, pwede ka magkasakit, pero hear me out. Ang kasalanan, hindi yung natanggal ka sa trabaho, napukpok ka, kundi ano yung kasalanan? Ang kasalanan ay kapag ang Diyos ay nawala sa sentro ng buhay mo. Yun yung perfect definition. But the problem, di ba? Naintindihan nila itong definition na ito, not by the word, but their lifestyle. Sa atin, minsan ganun Minsan, mas gusto mong intindihin yung word, the sin is this. Diba? Galing natin magsalita, pero di kita sa buhay mo. Nakikinig po ba kayo? Ang hataw nito, minsan nasa magulang Magulang, talino, yeah. Pero hindi kita sa buhay. Sige mga anak, simba kayo. Mahulagaya yan. Ha? Ika malagnat ko. Grabe, no? Ang malaking responsibility ng mga magulang talaga, honestly. For the first time, they define what sin is. And God, being moved out of the equation, is the perfect definition that you are living in sin. Because the fact na hindi ka na sinasamahan ng Diyos, may problema.
Amen? Kapag di ka na sinasamahan ng Diyos, simple lang naman, ba't di ka sasamahan ng Diyos eh? Ano yun? Kasalanan. Kasi ang Diyos banal eh. So pag di ka na sinasamahan ng Panginoon, there's something wrong and you must stand. Kinakailangan nakatayo ka at kinokorek mo dapat ang sarili mo. You must do everything for you to reconnected to God. Ganito ang katindi dito, mga kapatid. Kaya nga, alam mo yun, in His presence we meet. Why we need to ask God, or why we need to ask God's presence daily? Tatlong bagay ang iiwan ko po sa inyo, para hindi tayo nagtatagal. Okay? We need to answer the question, why we need to ask God's presence daily? Bakit natin i-acknowledge, hingin, na pangunahan tayo, natulungan tayo araw-araw? Number one, because relationship is strengthened. Kung bakit natin hinihingi na lagi samahan tayo ng Diyos, because relationship is strengthened. Doon tumitibay yung relasyon natin sa Diyos. Pag matibay ang relasyon mo sa Diyos, mga kapatid, mga minamahal, ano pong nangyayari? Nagiging close tayo sa Panginoon eh. Okay? When we are close to God, automatically, blessing is flowing. Amen? And in fact, pag malapit ka sa Diyos, hindi ka nangahingi ng blessing eh. Natural na lang na dumarating. So when you ask Joseph, when you ask Job, when you ask Daniel, hindi sila humingi ng blessing. Ano ginawa nila? Lumapit lang sila sa Diyos. Because when they come to the presence of God daily, their relationship to God is strengthened, blessing is automatic. Matik na yan. Matik na yan. So, nung kinakausap nitong, ano yan, si Moses, si God, yun yung sinasabi niya eh. Diba? Verse 11, tingnan natin. 33 verse 11. Paano nga ba nakakausap? Sabi diyan ganito 11. And the Lord spake unto Moses, ang sabi yan? Face to face. Close. Is it an actual face? No. Why? Mamamatay siya eh. But the word face to face, it means intimate. Close. Very close. That, alam mo yan, sobrang close, nagniningning ho ang kanyang muka. Okay? Nagniningning ang kanyang muka. And the Lord spake unto Moses as man speaketh unto his friend. Para daw nakipag-usap. Paano ba yung pakikipag-usap sa kaibigan? Yung casual lang. Alam mo yan? Pag kayo, wala ko kayong kasalanan sa isang tao, lalo sa kaibigan, diba? Very casual yung pag-uusap. Pero kapag may something sa inyo, ang bigat, naranasan yun ang merong nagawang kasalanan sa isang tao, kahit na ikaw gusto makipag-connecta sa kanya, ang layo ng tao. Kasi naisip niya, baka yung kasalanan, etc. Very far, may kasalanan. Ganyan yung kasi ginagawa ng kasalanan. Sin, always remember this, pag sinabing kasalanan, hindi ka agad basta-basta magpo-fall mo na as karamdaman, kawalan na trabaho, kamatayan. Hindi yon. Siguro bunga, pwede. Pero hindi yun nag-uumpisa, hindi doon. Pag nagkasala ka, tandaan nyo to, napalayo ka sa Diyos. Pwede yung ba, huwag niyong kakalimutan po yun? Amen po ba yun? Ano yung kasalanan? Pag napalayo ako sa Diyos. Pag may nagtanong sa inyo, maging personal definition nyo na yun. Ano yung kasalanan? Pag napalayo ako sa Diyos. Singular, first person. Me. I. Huwag ka na magdamay ng iba. Hayaan mo yung relasyon nila sa Panginoon ang ayusin nila. Ang tanong dito, ikaw, kumusta na relasyon mo sa Diyos? Because when we desire to acknowledge the presence of God daily, sabi nga natin, ano yung uli? Relationship is strengthened. Of course, di ba? Dahil binibigyan tayo ng talino ng Panginoon, we always ask question. Sigurado, alam niyo na yung sunod na tanong, kamusta na ang relationship? Lagi kayo natatanong yan.
Baka kasi mamaya, alam mo yan, just thinking that over your head na, ano lang yan, parang cliche na lang ni pastor. Kamusta na yung relasyon pero wala namang ibig sabihin. No, you're mistaken. Okay? Sigurado ako sa tanong ko, kamusta na ang relationship mo sa Diyos? Kasi kung tatanungin niyo si Moises, okay? Tingnan natin Tingnan natin yung conversation nila. Verse 13. Hindi, verse 12. Sorry, verse 12. Doon pala sa may hulihan. Kasi sabi dyan, yet hast thou said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Sinabi ito ng God kay Moises. Ang ganda na, kapag you have a relationship with God, kilala ka ng Panginoon. Iba kasi yun eh. Okay? That the Lord knows my name. Kasi kung babanggitin ko pa isa-isa, tatagal lang tayo. Pero pag kinakausap tayo ng Diyos, Charlotte, mahal kita, sabi ng Diyos. James, makinig ka sa akin. Sometimes we forget na the Lord is a personal God. Alam mo yun? Bagaman galit lagi si Soriano, mga Baptist na yan, tatanggapin si Kristo personal. Ano yan? Personal collection? Ganun pa no? Pag sinabi natin personal, hindi natin siya basta inaangkin. Ang sinasabi natin dito, kilala ka ng Diyos by name. At nagiging seryoso ka kasi seryoso ang Diyos sa iyo. Tuloy natin, verse 13. Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way that I may know thee. Sana ganito yung prayer natin lagi. Highlight niyan, ako sa inyo. Ayun Okay? Shew me now thy way. Pakita mo sa akin yung daan mo, Panginoon. Pakita mo sa akin yung dapat kong gawin. Ayun that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Okay? Show me now thy way that I may know thee. Yung dalawang statement na yan. Pakita mo sa akin yung daan na yan, sa ganon, mas makilala pa kita. Alam niyo gaano ka-personal yan? Grabe yan. Now, the Israelites and the Old Testament people, wala silang kagaya ng relasyon natin in the New Testament. Sa Old Testament, ang matatawag lang na friend of God, sino? Si Abraham. Pero sa New Testament, if you will look in the book of John, sino naging kaibigan ng Panginoon? Tayo. Amen? Tapos, tamad ka mag-devotion. Ang galing, When we're talking about spiritual stuff, specifically if the topic is very personal, and when we are dealing personally about the problems, kapag mali ang puso mo sa Panginoon, ang lagi sinasabi, ay, masyado na yung mamamersonal ni pastor. Masyado na yung guilt trip. Hindi totoo. Kasi ang mundo, ganun ang sinasabi nila sa atin. Pero sa mga tunay na anak ng Diyos, you will accept these teachings, corrections, bilang tanda ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi siya naman personal. No, it's not it. Balik tayo. Show me now thy way, pakita mo that I may know thee. Actually, hindi yan ang gusto natin. Tuloy natin sa 14. And he said, ang sabi ng Diyos, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Ang ganda talaga ng Lord, Alam mo, Lord, very, very soft, very sweet. Lalo kapag tama yung puso mo. Yung tipong naranasan pag nagpe-pray ka, nagde-devotion, talagang ramdam mo yung presence ng Panginoon. Tapos, bigla-bigla, hangit na, merong hangin na dadampi sa mukha mo, para bang hinahawakan yung mukha mo ng Diyos. Tapos may mga humuhuning ibon. May mga ganong experiences pag malapit ka sa Diyos. Lagi bang gano'n? Hindi. Minsan, battle talaga Nagbabasa ka ng Bible, ating mamagsak kitang kusina. Psh! Kulang na, yung potos, itong yari kong mag-pray, yari ka kako.
Naranasan yun din yun. O di ka, nagpe-pray ka, patigtig lang music ring siping mong bali. Di ba? Itaktak mo. Soral ringing. Hindi naman lagi, pero you get my point, right? Kasi yung relationship natin sa Panginoon, we need to work it out. Pero meron ipapadama sa iyo ang Panginoon from time to time na talagang, alam mo yan, you really enjoy the fellowship. Ibibigay sa iyo ng Panginoon eh. Diba? Malamig pero hindi ka nalalamigan. Tapos, talagang ang tahimik, there's a perfect peace. Para bang ikaw lang at ang mundo, wala namang tao. At ang Diyos lang. Yung masarap dun eh. Sana gano'n po, no? Yung nagsabi, my presence shall go with thee and I will give thee rest. Verse 15. Sabi ni Moses, and he said unto him, with thy presence go with me, carry us not up hence. Okay? For wherein shall it known here that I and the people found grace in thy sight? Is it not that which thou goest with us? Simulan natin sa 15. Sabi ng Lord, ito yung prayer niya. Sana maging prayer din natin. Lord, kung di mo rin lang ako sasamahan, hindi ako alis sa lugar na ito. Ang gandang prayer nun. Do you have the faith to pray that kind of prayer? Lord, kung hindi ko rin lang makikita ang kalooban mo ngayong araw na to, walang sense na magtrabaho. Hindi ako magtatrabaho, hindi ko nararamdaman ang presensya hanggat di mo ko nakakausap. Meron ba nakagawa nun? O nagmamadali tayo, late na ako, kalwat naman mag-pray, Dennis, at makaya mag-pray. O na paulit-ulit, nanawari nga pa nga. Si Dennis na yung ginagamit ko, at least baka mamaya iba gamit ito, magtampo kayo eh. Si Dennis, at least okay na dyan, napapagalitan ko, nakakausap ko yan. But you get the point, right? When you enjoy the devotion, the fellowship, alam mo yan, iba yung dating eh. Ngayon, pag the moment na talaga napalapit ka na sa Panginoon, ito pa yung nangyayari, ayaw mo nang mawalay minsan doon kasi iniisip mo, baka mamaya pag napalayo ka, hindi mo na naman alam uli kung kailan mo mararamdaman yung ganong feeling. Pero tatandaan nyo, faith is not a feeling. It's our obedience. It's our devotion. It's our discipline to God. Kaya nga, hindi tayo nagsasawa na patuloy po tayo lumalapit at tumatawag sa ating Panginoon. Amen? Pansin sa verse 16. For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not that thou goest with us, so shall we be separated. Ano ibig sabihin nito? Your identity, yung ating pagkakilanlan, or nakikilala lang tayo, kailan? Kung kasama natin ang Diyos. That should be always the identity of every believer. Kung hindi ka makikilala, kung hindi nakikilala ang Diyos sa buhay, walang kwenta yung buhay na yan. Lagi ko nga yung sinasabi, tama? The way we worship God is how we introduce others. Diba? How we introduce Christ to others. Ngayon, kung di pinapahalagaan yung paglilingkod, pagsamba, sa devotion, etc., may problema ko tayo dyan. Now, if this morning, kung kayo man ay panauhin namin, may inisip, ano ba pinag-uusapan ng mga to? Simple lamang ho. Alam mo yan, gusto ng Diyos na makasama ka niya. At malabong makasama niya ang kahit na sinong tao hanggat hindi niyo muna inaamin sa sarili niya na siya'y makasalanan. Ang pag-amin sa kasalanan at ang pangangailangan ng tagapagligtas ang magtutulak sa atin para tanggapin ang regalo ng kaligtasan. Amen? At kapag tinanggap mo yung regalo ng kaligtasan niyan, nagkakaroon ng totoong kahulugan at direksyon ng buhay ng dahil kay Kristo. Amen? Ngayon, may kinalaman ba doon mananampalataya? Opo. So kung mananampalataya ka na, if you accepted that statement and you have received the gift of salvation, dapat nakikita nyo na ng malinaw. Hindi na kailangan pang paulit-ulitin. Do, bagaman, alam natin, tao nakakalimot, kinakailangan paulit-ulit na paalala. Pero obviously, dapat nag-grow na po tayo eh. Hindi ka na nabubuhay dun sa dati. Dapat may pagde-develop. Diba? Merong increase, may growth na tinatawag.
Pandakman kayo sa height, pero sa spiritual, dapat maging higanti ka. Bakit? Malapit ka sa Diyos. Ba't kayo tumitingin kay Erica? Wala yan sa height ng... Nakatingin din si Trisha sa akin eh. Baka sabi niya, uy, banggitan na ako yung pastor. Oh. Si Sam medyo matangkad eh, no? Ba't ganyan ang lahi ninyo? But then anyhow, the point of the matter is, setting aside all of that antics, ang nangyayari sa malagong mananampalataya, ano nangyayari? Nagkakaroon ng growth. Amen? Lumalago. Ibig sabihin, lumalalim yung pagkakilala sa Diyos. Hindi lamang lumalago, nagbubunga. Meron siyang love, peace, joy, lahat ng fruit of the Spirit. Why? Because you are now alive in the Spirit. The Spirit of God dwells in you. Therefore, if the Spirit of God dwells to a person, naturally, magbubunga yan. Amen? Alam po ba na ang taong binuhay sa Espiritu ay nagbubunga sa Espiritu? At may kaloob ng Espiritu, the gift of the Spirit. So, ano yung gift of the Spirit? Yun yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ibig sabihin, God has given you the talent, and therefore, if you are living in the Spirit, God is giving you the gift of the Spirit. Kaya nga, di ba, umaawit tayo sa Panginoon, nagsaserve po tayo, nagtuturo, nagsashare ng gospel, everything. Why? Tama yung relasyon natin sa Diyos. Why we need to ask God's presence daily? Because in that relationship, or in that acknowledgement of God's presence, number one, relationship is strengthened. Pangalawa, in that relationship, or in that presence of God, wisdom is given. Okay? Hindi ko pa pala napa. The wise man builds his house upon a rock. The wise man builds his house upon a rock. The wise man builds his house upon a rock. Na. Tumbling down. Okay. Ang nasa Panginoon, lagi meron niyang talino. Kaya pala, the fear of the Lord, ang sabi ng Job, that is wisdom. Sa Proverbs naman, the fear of the Lord is the beginning or the starting point of wisdom. Kaya pala, nagdi-devotion tayo. Kasi in the first place, that's how we get our guidance from God. That's how we get wisdom when we talk to the Lord first. Yung iba sa inyo, 4:30 na gumigising eh. Grabe, lupit niyo. Yung iba, 4 na nga eh. Minsan lang nangyari yun. Okay, but other than that, 5 a.m., nagkikita-kita na po tayo. Mga kapatid, makinig ka, listen to me. Please look at me. Ang devotion ho, hindi ito sa pilitan. And I hope walang napipilitan lang sa pagdi-devotion. It should be our desire. Amen? Because we have a destination eh. Gusto natin mapalapit sa Lord. At pag malapit kay Lord, sabi nga natin, there is wisdom. Kaya na nag-pray si Moises, balik po tayo sa 11. Okay? Sorry. Ang prayer ni Moises, okay? Verse 13. Now, therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, ano sabi niya? Show me now thy way, that I may know thee. So the fact that you are seeking to get close to God, so close, as if na parang ang pakikipag-usap mo sa Panginoon parang kaibigan lang, God discloses to you His will. Kapag alam mo ang kalooban ng Diyos, that is wisdom. Amen? Kapag sinasabi ng Diyos kung nasa loob niya, hindi katalinuhan niya, katalinuhan mo yun. Higit pa yan sa anumang pinag-aralan mo sa university. Kasi sa university, ibibigay lang sa'yo yung mga bagay na pwede mo matutunan. Actually, hindi lahat eh. Okay?
Pero kapag ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, nagiging matalino ka. Remember si Peter? Fisherman lang to eh. Kaso nga lang, nung sinuko niya na yung buhay niya sa Panginoon, na talagang pinabago, nagpabago siya sa Lord. Nung sinulat niya yung 2 Peter, namangha ang mga, alam mo yun, law people, mga taong matatalino, sabi nila, hindi, alam mo yun, hindi mangingisda ang sumulat nito, matalinong tao, hindi si Pedro ang sumulat nito. Pero sabi nga uli, I stand by the word of God. Ako naniniwala si Peter. Why? Kasi ang Diyos kaya niyang gumawa ng himala. Kaya niyang gumawa ng himala. Ganun na lang ang prayer ko sa mga Bible school student natin. Hindi maging matalino sila, kundi maging malapit muna sa Panginoon. Kasi pag malapit ka sa Panginoon, dun nagkakaroon ng talino. Doon nagkakaroon ng talino. Why we need to ask God's presence daily? Because again, wisdom is given. Number 3 and last. Okay? Number 3 and last. Why we need to ask God's presence daily? Because security, or in God's security, we are secured. In God's security, we are secured. Okay? When we say secured, sigurado. Yung pag-iingat ng Panginoon sa atin, sigurado. Maraming binebentang insurance sa panahon natin ngayon. Lahat nga nata ngayon ay insured eh. Ultimong body parts, ini-insured po nila. Mga artista may gumagawang ganun eh. Di ba? May nagpapa-insured ng legs, ng braso, may mga ganun pala. May mga weirdong ganun. Nagpapa-insured ng kuko. May mga tipong ganun. Kayo, ano papa-insured nyo? Utak, pastor, kasi slightly used. Ang biro ngayon eh. Utak ko, pastor, kasi slightly used. Pwedeng ibenta. Okay. Amen. Kristiyano, walang slightly used na utak, ha? Kaya dapat talaga nag-ano ka ng devotion. Sa devotion, talagang i-stretch out yung utak mo. Pero pag bago ka pa lang, baka sabi, ay, nakakatakot naman sumahal sa devotion sa mga matatalino. Hindi po. Okay? Lahat tayo umingi lang ng habag sa Panginoon. Kaya yung mga sinasabi nila, mukha namang tama at may tama. Okay? Kasi nga, guided ng wisdom mula sa Lord. Kasi nga, yun ang hinihingi po natin. Not because they are wise people. No, we're not. Gabay lang ng Panginoon. Kasi damo sabi yung matalino ka, yun yung start ng pagbagsak mo. Hindi tayo matalino kapag malayo tayo sa Diyos. Pero kailan tayo nagiging mangmang? Pag malayo ka sa Diyos. Amen? Humility. Pakababa lang tayo. So, security, in God's security, we are secured. So, wala hong dahilan, mga kapatid, para magkaroon ng alalahanin sa buhay. Tama ba yung term? May alalahanin sa buhay, pero hindi dapat tayo nag-aalala. Kumbaga, may problema, pero hindi mo siya pinoproblema. Yun yung tanda ng taong may karunungan. Yung tipo bang nagkakagulo lahat, ay, maling abyas, etc. Ikaw naman, chill. Wala ka na rin bigas, no? Pero chill. Bakit? Ay, alam mo, Diyos may hawak na lahat ng bagay. Kasi kahit sabihin mong, okay, sige, during that time, kinuha ka ng Lord, sige nga, saan ka pupunta? Langit na ba yan? Ano sabi ni Apostle Paul? For me to live is Christ, and to die is gain. So bilang sa mananampalataya, maging wisdom sa'yo yun. Sa oras ng kawalan, kinakailangan, panatag ka pa rin. Kasi yung kapayapaan na yan, hindi naman nagmumula sa mundo, nagmumula yan sa Panginoon. At magkakaroon ka lang ng kapayapaan kapag alam mo ang salita ng Panginoon. Kailan mo malalaman maintindihan ang salita ng Panginoon? Kapag malapit ka sa Panginoon. It sounds basic, but because in His presence, we need to meet. Kailangan natin magkita. Mga kapatid, I know, this simple nga lang mensahe ito eh. Pero sana magipaalala sa atin, Kamusta na? Malapit pa ba kay Lord? Diba? Kung malapit kay Lord, gaano kalapit kay Lord?
If you can't answer those questions, maybe you have an assignment to do this morning to ask the Lord, Lord, mukhang hindi ko masagot kung malapit ako sa iyo, mukhang may problema ako. Tulungan niyo ako na mapalapit sa iyo. Humingi ka ng tawad, ayusin ang paglakad, sapagkat ang mga totoong nakakilala sa Panginoon, hindi pinapabayaan ang relasyon sa Panginoon. So the next question will be, gaano ka kalapit kay Lord? Diba? It speaks about the quality of your service to the Lord. Baka kasi inisip mo, tama na yan, nag-special number na ako, tama yan, nagbigay na ako. Hindi dapat ganun. Dapat nagpapatuloy sa paglago ang bawat isa sa paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, kung marami tayong panauhin, although may panauhin po tayo, ano ginagawa natin? Kinakailangang itaas. Marunong tayo na luwalhatiin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay na pinagkatiwala niya sa atin. Sapagkat yan ang palatandaan ng mga tunay na iniligtas ng Panginoon. Save na po ba tayo? Ipakita po natin yan sa paraan ng ating pamumuhay. Again, ano nga ulit definition ng kasalanan? Kapag wala na ang Diyos sa sentro ng aking buhay. Ulitin ko, anong definition ng kasalanan? Kapag wala na ang Diyos sa sentro ng aking buhay. Tayong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Huli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng talino. Thank you so much, Father God, for your presence. I know na ang iyong presensya, Panginoon, hindi naman po ito nawawala. Although it's a statement na sinabi niyo po sa Israel na hindi niyo na po sila sasamahan. Alam po namin, Panginoon, ang dahilan nito dahil nagkasala ang bansang Israel. Ganun din po ang dalangin po namin, Panginoon Diyos, ngayong umagang ito. Na makita po namin ang mga kakulangan na meron po kami. Kasalanan. Sapagkat ito yung nagiging dahilan kung bakit po kami nagtatagumpay sa buhay. Kung bakit hindi po namin alam ang aming direksyon, bakit nagiging palpak ang aming pamilya, hindi sumusunod ang aming mga anak, hindi nagtatagumpay ang aming mga negosyo. Kami, Panginoon Diyos, may mga malulubhang karamdaman. Because in reality, O God, the definition of sin is when you are not in the midst of my life. Kapag wala na po kayo sa sentro. Nilalapit ko po ngayon, Panginoon Diyos, ang bawat isa. As they pray, I ask, Lord, to them na ipanalangin din nila na makita po nila sa kanilang mga buhay na kayo yung nasa sentro at wala nang iba. Lord, somehow we are worshiping. But the question is, sino nga ba talaga yung sinasamba namin? Tulungan niyo po kami nang maisagot po namin, wala nang iba, kundi ikaw. Ang banal na Espiritu na aming tinanggap, na ipinangako ng aming Panginoong Jesus, na siyang kasama ng Trinity all the way back from the creation. Father, we ask and we acknowledge you this morning. Help us, Lord, magkaroon kami ng wisdom. Lord, in this relationship, we are secured. And Father, ngayong umagang ito, doon po namin naiintindihan ang nauunawa ng aming relationship sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na minsan pa na ang aming paglakad ay maging maayos sa iyong paningin po lamang. Salamat po ng marami ang mahiningi ko po na minsan pa ang pangalan mo maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po. Palakpakan natin ating Panginoon. Ayan, maraming salamat po sa mensahe ng Panginoon na ipinarating po sa atin. Ang ating mahal na pastor ay siya po ang nagiging instrumento para yung mensahe po ng Panginoon ay maiparating po sa atin. At yun po ay paalaala po sa bawat mananampalataya na kung paano po iniligtas ng Diyos ang Israel doon sa pagkaalipin, nilabas po sila sa